Amen. Sige po, let's stand up. Patuloy tayo magpuri. Mag-enjoy once again sa presensya ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah sa lahat ng nagagalak dahil once again, he or she will worship God today. Come on, samahan niyo po kami. Tunay nga na may totoong kagalakan sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya this time, patuloy nating damhin ang joy na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Salamat Lord sa biyaya mo. Tunay na napakabuti mo sa amin. That's why God, patuloy ka namin sasambahin. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. O
Amen. And this time po, ikot po tayo. Once again, magkamustahan po tayo for 60 seconds. Alright, happy Sunday Light family. Ayan, grabe po, worship pa lamang ramdam na natin ang presence at nag-uumapaw na blessings ni Lord. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, pwede po ba once again, let us give God our loudest and best clap offering. Ayan, maraming salamat po. Alright, pero alam niyo po ba, Light Family, na mas gaganda po ang ating umaga kapag binati po natin ang ating mga katabi ng isang Happy Sunday partner. Ayan, sige nga po, batiin po natin ang ating mga katabi. Ayan, thank you so much po. Dahil po dyan, makakaupo na po tayo, brothers and sisters. Amen. You know what po, truly, we are celebrating a wonderful Sunday today. Amen po ba? Amen. And napakabilis po talaga ng panahon kasi malapit na naman pong matapos ang buwan ng September. Tama po? Grabe. Pero alam niyo po ba, every Sunday, mas nakaka-excite kasi patindi po ng patindi ang ating pinag-uusapan sa ating series entitled Soul Hunters. Amen? Amen. But before we dive into that, I would like to take this opportunity po to acknowledge and welcome ang ating mga first-timers and visitors sa araw na ito. Kaya naman po, if this is your first time here celebrating with us, pwede po ba namin kayong i-invite na tumayo? Ayan, tatayo po tayo sa ating mga first-timers. Ayan, nasa gilid po sila. Palakpakan naman po natin silang lahat, Light Family. Sa mga malalapit po sa kanila, pwede niyo po ba silang kamayan, ngitian at batiin? Ayan, to all of our first-timers and visitors po, welcome home po sa tahanan ng Panginoon. And we really do appreciate your presence po sa umagang ito. Kaya naman po, please stay for a few minutes after the celebration because our consolidation team will be having a 5 to 7 minutes na kwentuhan lamang po sa inyo. And also, meron po kaming hinandang small token of appreciation para lamang po sa inyo. Muli po, welcome home po sa tahanan ni Lord. Palakpakan naman po natin si Lord sa buhay nila. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Alright, and of course, I would also want to show some love sa ating mga returning visitors this time. Sa mga nakasama na po natin last Sunday or the previous Sundays at nagbabalik po ngayong linggo. Pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Ayan, palakpakan naman po natin sila. Meron din po kaming inihandang small token of appreciation sa inyo na iaabot ng ating mga consolidation team. Ayan, muli po sa ating mga second-time visitors, ay returning visitors, ayan, welcome back po sa tahanan ng Panginoon. Truly, isn't just a comeback po, but it is a reconnection with God and with His community. Amen po ba? Amen. Kaya naman po to all of our first-timers, ayan, visitors, second-timers, ayan, welcome home and welcome back po sa tahanan ni Lord. Muli palakpakan naman po natin si Lord sa buhay nila. Amen. Ayan, and of course po, right at this moment, let us now move on po sa mga latest ganap sa loob ng ating simbahan with our light news. Ayan, unang-una na nga po dyan ay ang ating The Unseen Level, Growth Beyond the Visible. Ayan, palakpakan naman po natin si Lord. Amen. This event po ay para sa lahat ng ating mga young adults. Ayan, young adults, this will be happening on September 27, 7 p.m. po dito sa ating simbahan. To all of our YAs po, please do not miss this powerful event. And remember po that the most powerful growth happens silently. Amen po ba? It goes beneath the surface. Tama po?
Amen. It happens in the unseen depth where God reshapes us from deep within. Kaya naman po, tickets are now available for only 100 pesos po. Na available na po sa ating ushering table right after the celebration. Please, YAs, do not miss this opportunity po to learn more about life and growth as well. Ayan, pwede po ba muli palakpakan natin si Lord? Amen. Ayan, next up po ay para naman po sa lahat ng ating mga napaka-cute at energetic na kabataan. Yes, youth, this one is for you. We would like to present to you Apostelo for the final warm-up entitled Strike. Ayan, this will be on September 27 din po, Saturday, 2:30 p.m. at Kalalake Covered Court. Please remember po that this is only open for all light retreat graduates na mga kabataan natin. Registration fee is only 30 pesos po per head, and tickets, you can avail po ito sa ating mga network leaders and mentors po. And of course, right after po ng ating final warm-up, ayan, the wait is finally over for our Youth Camp 2025 Apostelo for the Marksmen. Ayan, pwede niyo po bang palakpakan si Lord sa lahat ng excited? Amen. Ayan, gaganapin po ito this coming October 30 to November 1 at Cava Creek Campsite, San Narciso, Zambales, with a registration fee of 2,500 pesos po per kabataan. But you can pre-register with only 500 pesos po. And please do take note po that only those with checked IPAS challenge cards can pre-register. Alright, be excited mga kabataan. And also po, I would like to take this opportunity as well to encourage the whole entire Light family to support po the initiative of our youths with their sweet delights. Ayan, this activity po, this initiative is actually for them to raise funds po sa kanilang mga registration fee because we really do want to experience more of God sa ating youth camp. Kaya naman po, every purchase po ninyo sa kanilang initiative, ayan, you're not just satisfying your sweet tooth, but also you are investing to the future generations po na magbibigay ng mas marami pang souls sa kingdom ni Lord. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, you can avail their sweet delights right after the celebration po during our prayer works, or you can contact our youth participants po sa initiative na ito. Yun lamang po for our light news. Grabe po, napakabuti ng Panginoon namin po ba? Amen. Muli palakpakan po natin si Lord. Amen. You know what, Light Family, as we move forward in our steering series entitled Soul Hunters, let us be reminded po that being a follower of Christ is more than just about receiving and acquiring knowledge. Amen po ba? It's more about living it out boldly and sharing it with other people. At ito po ay hindi lamang isang beses na moment sa buhay natin, but it is our daily mission to share the gospel, to echo His love and His grace, and to bring more people to God. Amen po ba? Kaya naman po bilang isang pamilya together, let us plunder hell and let us populate heaven with more souls for Jesus. Amen? Amen. I believe that God has stored more things for us this Sunday, and I pray that may we continue to have a blessed and happy Sunday. Thank you so much. Ayan, Blessed Sunday Light Church family. Sino po dito excited na siyang magbalik at magbigay kay Lord? Parang hindi po kayo excited. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, it's giving time. Ayan, praise God po. Kaya naman po, allow me to share with you a short encouragement. Pwede niyo po ba akong sabayang magbasa from 2 Samuel, chapter 24, verse 24, says, "But the king replied to Araunah, 'No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.' So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them." So si Lord po mapagpala sa pagbasa ng kanyang salita. So short background lang po sa ating verse na po. This was the time na nagkasala si David kay Lord, and as a consequence po, the Lord sent a plague sa kanilang bayan na nagdulot ng pagkamatay ng 70,000. Originally po, ito ay 3-day plague na pero dahil po sa habag ng Panginoon, He commanded His angel to stop. At an instant na nagkataon naman po na ito po ay tumama po sa threshing floor ni Araunah. So later on these verses po, mababasa po natin na sinabihan si David ni Prophet God na
magtayo ng altar para kay Lord sa mismong threshing floor na ito. So David went to that place and bought that land, pero inalok po siya ni Arauna na libre na lang ang threshing floor na ito at ang mga hayop. Ngunit tumanggi po si David. Sino po dito tumatanggi siya sa libre? Wala po, tama po. Pero ibahin po natin si David. Alamin po natin kung bakit po. Pag-usapan po natin the two timeless principle of giving in 2 Samuel chapter 24 verse 24. Sabi po, unang-una, giving must be sacrificial. Sabihin nyo nga po, sacrificial. Palagi po natin itong naririnig, tama po, when it comes to our giving, dapat sacrificial. Pero hindi po ba't mas tunay at dama natin ang pagbibigay kapag may bigat po sa atin? Pag walang bearing, parang wala lang, sige, okay lang to. Pero yung tipong paghugot mo pa lang sa wallet mo, gusto mo na talagang magbigay, pero pambihira, napapapikit ka talaga. Amen po. Sino po dito danas niya yun? Amen po? Pero si David, naiintindihan niya po yung sacrificial principle ng pagbibigay. Kaya nga po tumanggi po siyang mag-offer sa Lord ng walang bigat sa kanya. He knew that if he accepted that offer from Arauna, that offering will mean anything less except for a mere act of giving na wala namang steer sa puso niya. The truth is, brothers and sisters in Christ, the greater the sacrifice, the deeper the worship ang totoo. In the same way, our giving today should reflect sacrifice. Whether it's our time, our resources, our finances, what we offer to God should carry weight, showing that He is valuable to us. Amen po? So number 1 po, kung giving must be sacrificial. Number 2 po, our giving must be personal. So sabi po, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Sabi ni David, to the Lord my God. Ang atin pong pagbabalik at pagbibigay sa Panginoon ay hindi po isang religious duty lang or church routine. Punta ka ng Sunday, mag-giving ka, hindi po ganun yon. But it's a personal act of worship that flows from our love and trust in God. Amen po? So hindi po ba kapag mas malapit ang isang tao sa atin, iba yung joy natin pag nakikita natin na natutuwa siya, na may binigay tayo sa Kanya. Amen po? Na nakikita mo, na na-appreciate mo niya yung binigay mo sa Kanya. Amen po? So ganito rin po sa ating pagbibigay. It mirrors po ang ating relationship with God. More than the offering, si Lord po ay nakatingin sa puso natin. Amen po? So for our conclusion po, in the end, David's story reminds us that true giving is never cheap dahil kalakip nito ang puso na may sacrifice and devotion natin sa Panginoon. When we give, we're not just releasing money, time, our effort, or our resources, but we are expressing our love, our gratitude, and worship for our Lord. Amen po? May our offering today reflect a heart that says, Lord, you are worthy of my best. Sabihin mo nga ngayon, Lord, you are worthy of my best. Ayan, kaya naman po ang title natin for today, Giving God the Best More Than What is Convenient. Amen po, palakpakan po natin si Lord. So I would like to share a short testimony po about how God moves in our lives through our giving. So my name po is Ruby. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm from Charis Network. Sa mga walang light group dyan, join na po kayo. I'm a young mom of 4, light group leader, and an HR at day, and a virtual assistant at night. So it was just within this year po when my family went through great testing, specifically financially po. Last February po, I decided to mag-resign from my second job as an HR. Pero dahil po, nako-compromise na po ng schedule ko sa trabaho ang aking faith, ang aking pagsiserve kay Lord. So thinking po na may isa pa naman po akong trabaho, naisip ko na okay naman po at kakayanin namin. But then come April, nagkaroon po ng sudden shift sa market that greatly affected my client's business, and he has no other choice but to let me go. Ending, wala po akong trabaho, 0 income, jobless po ako. During that time, minaisip ko, Lord, bakit naman ganun? Kung kailan ko binitawan yung isa kong work na nagko-compromise ng faith ko, saka nagkaganto? That time, super nanghihinayang po ako sa mga opportunities na pinakawalan ko kasi that time po, bago ako umalis sa pagiging HR, ang dami pong inaalok sa akin ng boss ko, wag lang akong umalis. Pero, moving on po, wala po talaga akong naging income, and with a family of 6,
sa mga nakakaramdam nito, naging sobrang hirap para sa aming mag-asawa ang mag-budget. Kasi honestly, wala na po talaga kaming babudgetin kasi napupunta lang po talaga sa lahat sa bills. Dumating po ako nun sa time na umiyak na po ako kasi na-anxious na po ako sa pwedeng mangyari sa amin. And if I continue to be jobless sa matagal na panahon, maaaring maapektuhan yung pati mga bata. But you know what po, hindi po yun ang pumigil sa aming mag-asawa na patuloy na magbalik ng aming tithes and offerings sa Panginoon. Yes, dumarating po kami sa time na nag-hesitate po kami na magbalik kasi yung 10% malaking bagay po sa amin yun para matustusan yung mga basic needs ng aming pamilya. Pero ganun pa man po, nanatili po kaming tapat sa aming tithes and offering. Patuloy po naming pinagkatiwala sa Lord ang lahat ng meron po kami at patuloy na nagtiwala that He is the God that provides and answer prayers. Kaya naman po, guess what? Hindi po kami binigo ng aming Panginoon, ng ating Panginoon. After several application and interviews, last June po ay nagkaroon po ako ulit ng client online. And medyo natidismaya pa nga po ako ng time na yon kasi part-time lang po ako, pero wala pa po akong 3 weeks noon, ginawa na po akong full-timer ng aking client. Yes po, palakpakan po natin sa Lord. And you know what po, isa pa pong blessing ng ating Panginoon, yung previous client ko po compared to what I am earning right now, mas pinalaki pa po ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po iyon, natanggap din po ako sa isang manpower agency as an HR officer kung saan malaya ko din pong nagagawa ang passion ko to help people na magkaroon ng trabaho. All of this glory to God po. So kung paano naging tapat po kami sa pagbibigay, even masakit sa aming budget, tinapatan po yun at dinoble pa po ng Lord. Amen po. Hindi lang po iyon, you know what, last month lang po, na-diagnose po ang uniko iho ko na si Gab ng pneumonia. Sobrang laki po ng binagsak ng katawan niya for almost a month. Sobrang tamlay niya at hindi nakakapasok sa school. Marami po sa mga nakakakilala at close ng aming pamilya ang nagtaka kasi sobrang pumayat po siya. Pero praise God po, as of today, makulit na po siya ulit, nakakakain na ng maayos at bumabalik na rin po ang lusog ng katawan niya katulad po ng lusog ng katawan ko. Sa spirit. Amen po. Sige, paklakpakan po natin sa Lord. And syempre, hindi po papayag si Lord na hindi po tayo mag-grow spiritually. Sa spiritual aspect naman po, patuloy po tayong nagagamit ni Lord sa iba't ibang gawain sa loob at labas ng simbahan. Part po ako ng program ministry ng ating 10:30 a.m. service. Kaway-kaway po sa inyo. And sa prayer works po natin every Wednesday. Isa din po ako sa mga facilitator during po ng pag may SOD, ng SOD 2. Nakakatulong din po tayo sa Cibol 2 community, Light Bataan 2 community, at ginagamit din po tayo ng Lord to lead young moms. Katunayan nga po, 2 po sa kanila this year ay graduate po ng SOD. Ayan po, praise God po. Church, all of this dahil meron po tayong Diyos na tapat at dakila na kayang i-multiply ang lahat ng binibigay natin sa Kanya or binabalik natin sa Kanya. Would you agree with that? Amen po. Kaya naman, church, I challenge you. Kung si David po, tinanggihan niya na magbigay ng walang bigat sa Kanya, paano pa po tayo na sobrang laki ng natanggap nating regalo galing sa ating Panginoon? Amen po. Let's give our best to Him. Let's not settle for leftover worship or convenient giving. Instead, let's honor the Lord with offerings that reflect sacrifice, love, and devotion. Kaya naman po, as we prepare our tithes and offering today, let our hearts aim na, Lord, ito yung best ko para sa'yo. Amen po. Allow me to pray for you while you are preparing your tithes and offering. Tayo po ay mag-pray. Lord, thank you for every blessing and for the gift of salvation through Jesus. Teach us to give not only when it's easy, but with hearts of sacrifice and full trust that you are our great provider. Pagpalain niyo po ang bawat nagbigay, magbibigay, at hindi makakapagbigay. And blessed pa rin po sila to remind us what matters most in our heart, yung pag-worship at pagtitiwala sa iyo. Katulad po ng sinabi mo, hindi kami papayag, Panginoon, na walang bigat sa amin yung ibibigay natin. Kaya naman, Panginoon, may our giving always reflect that same heart. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas, mapapurihan, at lagi pong ma-honor sa aming mga giving. In Jesus' name we pray.
Amen. Ayan po, let's give. May mga ushers po tayo sa ating paligid kung saan pwede po nating ibigay ang ating mga tithes and offering. And to those who want to give online, you can send via bank, transfer, or e-wallet na naka-flash po sa ating screen. Amen po. I believe na hindi pa tapos si Lord. Patuloy po tayong mag-expect at sa mga mai-experience natin ngayong araw na to. God bless us all and enjoy the rest of the celebration. Sige po, tatayo po tayong lahat. Patuloy po tayo magpupuri sa Panginoon. Ayan po this morning, magpapakumbaba tayo sa Panginoon at naisin yung presensya niya at yung pagmamahal niya. Magpapakumbaba tayo na, Lord, kailangan ka namin, Panginoon. God, we surrender everything to you. Lord, ikaw ang nais ng puso at buhay namin. So, Lord, malaya ka pong kumilos sa lugar na ito para sambahin ka ng buong puso at lakas, O God. Jesus. Dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig, Diyos ng langit at lupa. Sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di nagmamali, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran sa bawat araw. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Sa'yo ako'y lalapit. Sa'yo ako'y lalapit. Dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais. Mukha mo siyang
may pagsubok. Gabay ko ang presensya mo. Kahit may pagkukulang, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Tinig mo'y dinig ko, ako ay naririto. Hangat ng puso, ako ay gamitin mo. Ang mga palad ko sa pag-ibig at biyaya mo. Ako ay makita ka sa buhay ko'y kumilos ka. O ang tinig mo, dinig ko, ako ay naririto. Hangat ng puso, ako ay gamitin mo. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto. Hangat ng puso, ako ay gamitin mo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa'yo. Ang puso, Jesus ko'y ibigay sa'yo. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo. Lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa'yo. Ang buhay mo'y inialay, walang hindi ibibigay. O Diyos, ako'y gamitin mo. Maghari ka sa buhay ko. Ang buhay mo'y inialay, walang hindi ibibigay. O Diyos, ako'y gamitin mo. Maghari ka sa
sa puso ko. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa iyo. Jesus, gamitin mo ako. Gamitin mo ako. Alay sa iyo ang buhay na ito. Ang puso ko'y sa iyo. Kung minsan pa gawin mo panalangin ang awitin na to, ang puso at buhay ko'y sa iyo lamang, Jesus. At buhay ko'y ibibigay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay. Sige, awitin mo to sa Panginoon. Ibibigay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa iyo. Salamat o Diyos. Lord, alay po namin, Panginoon, ang pagsamba na ito, God. Lord, ikaw po yung ma-please and ma-honor. Lord, truly, God, dakila ka, Panginoon. Lord, ang puso namin ay sa iyo lamang, O Diyos. So God, have your way in this place. Lord, dinadakila namin ang ngalan mo na walang katulad, Panginoon. Lord, ikaw ay dakila. We praise your name, your holy name, God. And in Jesus' name we pray and everybody say amen. Malakas na palakpakan po para sa Panginoon. Amen. Happy Sunday po sa ating lahat. Bago po tayo umupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, masaya ako nandirito ka. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Amen. Praise God. Grabe, full house po tayo. Amen. Konti na lang magkikiskisan na tayo ng mga pisngi. Tama ba? Amen. So, ayan, happy po ba tayo? Blessed po ba tayo sa araw po na ito? Amen. Happy Sunday po again sa mga kasama ko po rito sa church at ganun din po syempre sa ating team online. Okay, so alam niyo po ba kung ano ang, aliban sa ito po ay Sunday, nababalitaan niyo po ba kung ano yung nangyayari ngayong araw? Especially po may sa Luneta. Tama? Nababalitaan po ba natin yun na marami ang mga tao na nagsasama-sama ngayon para sila ay maging kabilang sa rally? Amen ba? Dahil nga po hindi talaga nagiging maganda na ang nangyayari ngayon no sa ating government, lalo pa at marami pong mga nagiging issues sa corruption. Amen. Marami mga hindi po magagandang nangyayari sa mga nasa itaas, kaya
sila po ay nagiging kabilang sa rally sa araw po na ito. Tama po ba? Lalo pa sa mga ilang mga dagdaang weeks, familiar po tayo sa mga hearings. Tama, lagi na lang may mga live, no? Nila-live talaga yung mga hearings ng mga senators, ganyan. May mga napapanood po natin yung mga yan. At meron po silang madalas na nasasabi sa hearing po dito sa Kongreso. At ano po ba yung mga madalas na nasasabi nila sa mga hearings? Familiar po ba kayo? Ang sinasabi nila, "Objection, Your Honor!" Nagulat na yung katabi mo, gising na. Yan, sabi mo sa katabi mo, "Objection!" Okay, sana okay pa yung pandinig ng katabi mo. Okay, so kapag sinabi ng abogado na, "Objection, Your Honor," hindi lang po ito yung, alam mo, nag-i-interrupt lang ng discussion para mas maging dramatic, ganyan, or para lang maging bida-bida yung mga abogado. Kundi nagsasalita sila ng formal challenge na nangyayari sa korte kasi nga, baka kasi unfair yung tanong, okay? O kaya ay may statement na labag sa rule. So either way, ang abogado ay nagpo-push back, okay, nasa judge siya at sinasabi niya ay Your Honor, okay? Kung i-accept ba or i-overrule yung objection. Pag sinabi pong objection in Latin ay objectio, ibig sabihin ay throwing against or a counter-argument, parang harang, no, na binabato mo para pigilan or salagin yung sinasabi ng iba. Baka minsan sinasabi na rin yung katabi mo, "Objection." Wala nang Your Honor kasi nga nagtatalo na kayo. 'Di ba? So of course, wala po tayo sa korte, 'di ba? Pero alam mo ba na sa Bible, meron tayong makikita na idea na nagre-raise siya ng objections. Okay, sa Book of Exodus, si Moses mismo actually ay nag-raise ng ilang objections. Hindi po sa korte, kundi mismo sa kanyang conversation sa Panginoon. So hindi man siya tumayo at sumigaw ng "Objection, Your Honor," pero ganun din ang dating ng mga sinasabi niya. Okay, at tulad sa court, bawat objection ni Moses, nako po, sinagot isa-isa ng Diyos. At dyan iikot ang ating pag-uusapan ngayon. Excited po ba tayo? Amen. So dahil po dyan, tatayo po tayong lahat, babasahin po natin ang key verse natin, sa Book of Exodus 3, chapter 3, verse 7 hanggang 4 to 17. Pero ngayon ang babasahin po muna natin ay Exodus 3, 7 to 8 and 10 to 11. Okay, so ready, go. Ang sabi po dyan, "The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. So now go, I'm sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" So pray po muna tayo. Lord, sa mga oras po na ito, alam po namin na ngayon pa lang may mga ginagawa na kayo in our lives. Perhaps, nakarelate kami ngayon kay Moses na may mga objections kami, may mga questions kami, pero naniniwala ako, Lord, that through your word ngayon, masasagot po ang lahat ng ito. That is why, God, we are humbling ourselves before you. Ngayon pa lang, I am rebuking any spirit of pride and arrogance in Jesus' name. And I pray, oh God, na ang bawat puso ngayon ay maging receptive, maging broken, ready to receive your word, ready na sumunod lalo sa inyo. At gamitin niyo lamang po ko, Lord, as your mouthpiece. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So last Sunday, kung maalala ng katabi mo, ay pinag-aralan po natin yung pagkatawag kay Moses. Tama po ba? So isa siyang somehow ay parang pusakal sa disyerto. Dati privileged siya kasi nga Prince of Egypt siya. Pero ngayon ay nag-aalaga na lang siya ng mga tupa ng kanyang biyanan. Okay? Masasabi natin na napaka-komportable ng buhay niya na yun, pero puro mga buhangin, di ba? Puro katahimikan. And then out of nowhere, ay may bush na nagliyab. Pero hindi natutupok. So mula doon, nagsalita ang Lord, ang sabi, "Moses, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Narinig ko ang kanilang iyak at isusugo kita kay Pharaoh para ilabas sila mula sa Egypt." So tinawag po ng Diyos si Moses mula sa obscurity para manguna
sa isang buong nation palabas ng slavery. Pero si Moses, puno siya ng objections. Okay? So kaya po ngayon, makikita natin si Moses na nag-raise ng objection after objection sa tawag ng Diyos, pero bawat isa ay sinagot po ng Panginoon. So sa bawat sagot ay nagpahayag kung gaano kalaki ang plano ng Panginoon para sa Kanya at sa Kanyang bayan. Kaya makikita po natin mga kapatid that God doesn't call the equipped, but He equips the called. So hindi lang po ito biblical na kasaysayan noon, pero ito po ay plano ng Diyos para sa buhay mo, para sa buhay ng katabi mo, okay? Lalo na sa ating pag-i-invite at pag-share natin sa iba. Kaya nga po for our part 3 ng ating September 2025 series entitled Soul Hunters, ang title po natin ngayon ay Take Down. Parang gusto nang sumayaw ng katabi mo. Parang may mga tatayo dito. Okay, so take down. Sabi mo sa katabi mo, take down. So today, tatargetin po natin yung mga objections na ito, okay? Isa-isa, gaya po ng paggawa ng Diyos kay Moses. So pag-usapan po natin ngayon, the objections and how to take them down. Ready po ba tayo? Pwede po bang pumalakpak lahat ng mga ready? Amen. Okay, so lahat po ng mga pagtutol dito ay talagang sasagutin po ng Panginoon. Objection number 1, who am I? The objection of insufficiency. Okay, pagtutol sa kakulangan. So sinabi po ng Diyos sa verse 10 na pinag-go na niya si Moses para pumunta po sa hari ng Egypt, para palayain niya mula po sa bansang iyon ng bayan ng Diyos. Tapos binigay na po ng Diyos yung pangako, okay? Pinaliwanag niya na si Moses yung kanyang itinalaga para tuparin po ito. Pero si Moses, ang tanong niya sa verse 11, who am I? Okay, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt. So ang statement po niyang ito at ang iba pang mga objections ni Moses na lalabas pa po mamaya ay nagpapakita ng malalim niyang pagpapakumbaba. Kasi nga po kalaunan, sinabi sa Numbers 12:3, Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Si Moses po kasi ay dumaan po sa brokenness, talagang binasag siya, dinurog. So bilang prinsipe po ng Egypt, siya noon ay puno ng entitlement, di ba? Puno ng kayabangan dahil sa kanyang mataas na posisyon at edukasyon. Kaya lang, 40 years na ang lumipas. Okay, tumakas po siya sa Egypt bilang isang kriminal at ngayon, 80 years old na siya. Okay, imaginein po ninyo, meron po ba sa atin dito, 80 na? Okay, isa na lang siyang hamak na pastol, kaya ang sabi niya, sino ba ako? Sabi mo sa katabi mo, sino ba ako? Pero ang tanong din niya ay pagpapakita po ng kakulangan ng kanyang pananampalataya. So inakala niyang siya lang ang gagawa ng malaking misyong ito, pero malayo po ito sa katotohanan dahil po ang Diyos ang mismong siyang gagawa at gagamitin lamang si Moses bilang kanyang instrument. So mga kapatid, classic po ito na pagtutol ng kakulangan na maybe iniisip ni Moses, abay tapos na po ang panahon ko. Di ba? Pumatay ako ng tao, kriminal ako, tumakas nga ako sa Egypt, tapos ngayon, 80 years old na ako, nagbabantay na lang ako ng mga tupa sa Midian. Sino ba ako? Di ba? Wala akong halaga. I'm a nobody. Minsan ba, parang medyo pamilyar ata yung mga ganong linyahan. No, nasabi na rin ba yun ng katabi mo? Okay, matalas, ganyan po tayo mag-isip. Amen? May mga tanong tayo, sino ba ako para mag-share ng gospel? Ang dami kong pagkakamali. Hindi ako ganun kalinis katulad ng iba, katulad ng katabi ko. Makinis ang muka, malinis pa. Ako hindi pa naliligo. Diba? So madalas tayo ganyan mag-isip. Minsan may mga questions tayo, sino ba ako para mag-share? Sino ba ako para mag-lead ng tao? Para mag-lead ng light group? Isa lang akong simpleng tao. Okay, sino ba ako para mag-invite sa church? Drop out nga ako, hindi nga ako gumraduate. Diba? So how to take it down, mga kapatid? Exodus 3:12, ang sabi ni Lord, I will be with you. And this will be a sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Ito po ay malalim na pangako ng Diyos kay Moses na patuloy na nagbibigay lakas hanggang sa atin ngayon. Kaya nga po, kung mananampalataya po tayo, nakasama po natin ang Diyos, magagawa po natin anuman ang kanyang iutos. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang imposible kay Lord.
tingnan po natin, no, na hindi po talaga tinanggap ni Lord ang objection ng self-doubt ni Moses. Kasi nilipat ng Diyos yung focus niya mula sa who am I tungo sa who is God. Amen? May kasama pa po ba ako? Amen. Okay, that is why mga kapatid, hindi po pala ito patungkol sa resume natin. Hindi po ito patungkol sa sarili natin, about ito sa pagsama ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga po nang binigyan ng Diyos ng palatandaan itong si Moses na pagkatapos niyang sundin ng Diyos, sama-sama silang sasamba sa bundok na yon. Binibigyan po siya ng assurance ng Diyos sa kanyang pagsunod. Kaya po para ma-take down mo ito sa buhay mo, tandaan mo na kasama mo ang Diyos. Amen po ba? That Jesus is Emmanuel. Kaya nga po, ibig sabihin nun ay God with us. Gaya na sinasabi sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Gawin po nating kalakasan ang iyong insufficiency sa pamagitan ng laging pag-alala ng salita niya that the Lord is with you at hayaan natin na ipakita po ng Panginoon ang kapangyarihan niya. Amen? Nagkausap pa po ba ako? Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So that's number 1 na objection po ni Moses. Kaya lang, hindi pa rin tapos si Moses. Okay, objection number 2, what shall I say? The objection of ignorance. So sa puntong ito, muling tumutol po si Moses sa Diyos. Okay, nang sabi niya, suppose I go to the Israelites and say to them, kumbaga parang may plano na tong si Moses. Okay, so sabihin natin pupunta ako sa Israelites, sasabihin ko sa kanila that the God of your fathers has sent me to you. Tapos magtatanong sila sa akin, what is His name? Anong sasabihin ko? Okay, so yun yung tanong ni Moses. This is the objection of ignorance. Sabihin nga po natin, ignorance. Na parang sinasabi niya, hindi ko alam lahat. Okay, paano kung may itanong sila na hindi ko masagot? So nag-aalala po si Moses tungkol sa theology. Okay, lalo na sa pangalan po ng Diyos at kung sino ang Panginoon. Alam niyo po, ganyan din tayo minsan. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Ngitian mo lang siya. Amen. Ganyan din po tayo minsan. Alam niyo yun, hindi po tayo, may mga reasons tayo kaya hindi tayo nakakapag-share. Ang sinasabi natin kay Lord, hindi ako makakapag-share kasi wala ko masyadong alam sa Bible. Diba, hindi ko kayang magsalita kasi mahina ang utak ko, ganyan. No, kaya, minsan sinasabi natin, Lord, hindi ko nga kayang magturo kahit sa Light Kids sa kids church. Ano na lang sabihin nila sa akin kapag in English na nila ako? Kadalasan pa naman ng mga bata ngayon, di ba? Mga Inglesero at Inglesera. So how to take it down? Exodus 3:13, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Sabi nga po natin, I am. So nung sinabi po ng Lord, the great I am, sa Tagalog, ako ay ako. Ibig sabihin, ang Diyos ang laging naroroon, walang simula, walang katapusan. So dito rin po nakaugat yung pangalan niyang Yahweh mula sa salitang Hebrew na to be. Or ako'y umiiral sa Tagalog. Okay, so hindi lang po siya pangalan na binigay ng Diyos, pinapaliwanag niya yung plano. Okay, kakausapin yung mga elders ng Israel, makakaharap yung pagtutol ng Pharaoh, okay, marami mga pero, yung Pharaoh, di ba? Magkakaroon ng mga salot, okay, at sa huli lalaya sila, dadalin yung yaman ng mga Egyptians. So ibig sabihin, God equips us with knowledge bago pa man lumabas yung mga objections. Tandaan po natin mga kapatid, may pangako ang Diyos. James 1:5, sabi, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sabi mo sa katabi mo, ask God. Ang totoong wisdom po ay matatagpuan po natin sa word ni Lord. So remember po yung mga disciples na ginamit ng Diyos para baguhin ang mundo, hindi naman po sila mga teachers of the law. Diba? Kundi mga taong tinuruan lang din ng Panginoong Yesus. Kaya po mga kapatid, tayo rin po. Tayong lahat po ay tinuturuan ng Panginoon ng kanyang salita sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya po wag po nating kalimutan na aralin ang word ng Lord. Amen po ba? At para po umayos ang ating mga buhay at mas lalong magamit ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Hallelujah. Okay, pero actually po, okay, baka blessed na yung katabi mo, kaya lang hindi pa tapos si Moses. May objection pa rin. Objection number 3, ang sabi ni Moses, they won't believe me. Hindi sila maniniwala sa akin. Ito po ay objection ng kanyang
credibility. So binigyan pa siya ng Diyos ng message para sa Israel, para kay Pharaoh, ganyan. Tapos kasama yung mga pangako ng pagliligtas para sa promised land, ganyan-ganyan. Pero kahit ganon, nagprotesta pa rin si Moses. Sabi ni Moses sa Exodus 4:1, "What if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you?" Paano kung di sila maniwala sa akin? Na nag-appear ka sa akin, okay? Ito po ay issue ng credibility. Sinasabi niya na hindi sila maniniwala sa akin, wala akong kredibilidad. Isa nga akong takas na mamamatay tao. Di ba? Baka minsan ganyan din po tayo. May mga questions tayo kay Lord, bakit sila makikinig sa akin? Ang gulo nga ng buhay ko. Buhok ko nga, di ko maayos, magulo. Buhay pa kaya ng iba. Di ba? Alam mo, marami tayong mga excuses sa Panginoon na sinasabi natin, ay, naku, Lord, hindi po ako pwedeng mag-share. Hindi nga ako pwedeng mag-invite sa church kasi alam ng mga tao yung baho ko. Alam ng pamilya ko yung baho ko. Alam ng mga kaibigan ko yung baho ko, tapos bigla ako mag-i-invite. Hindi sila maniniwala. Di ba? So, how to take it down? Sabi mo sa katabi mo, miracles. Sa Exodus 4:2-9, binigyan po ng Diyos si Moses ng 3 palatandaan. Yung tungkod na naging ahas, okay? Yun po yung isa sa mga miracles. Ito ay, ibig sabihin, power ng Diyos over creation. Next, yung kamay na naging kitongin. Tapos eventually gumaling din, okay? Ito po ay power over disease. Na talaga pong wala pong imposible sa Diyos kahit sa ano pa mang mga sakit yan. And then yung tubig sa Nile na naging dugo, okay? Kapangyarihan po yan sa paghatol or power over judgment. Na ang lahat po ng ito, hindi yan random, no? Hindi po trip lang ng Lord na gawing miracle, but actually, tinarget po talaga mismo ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt. Okay? Para ipakita na ang Diyos ng Israel na si Yahweh, ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Miracles. And then later on, makikita po natin, ayan, kumilos na si Moses. And then makikita natin na kinilusan ni Moses yung mga bagay na yon after ng himala ng Lord. Ibig sabihin, faith comes first and then susunod yung evidence ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa atin din po mga kapatid, ang credibility, actually, hindi po yan galing sa pagiging perfect. Amen? Baka po kasi mayroon tayong mga questions sa credibility po natin and all, pero about yan sa pagsunod mo sa Diyos no matter what. Kung ordinaryo lang po yung tingin natin sa ating mga buhay, kaya yang gawing extraordinary ng Panginoon. Amen? Tandaan po mga kapatid that credibility comes from obedience, not perfection. Ito po ay paraan ng Diyos or pagpapakita niya sa atin na kailangan nating sumunod. Malaking bagay ang pagsunod at saka susunod ang himala ng Panginoon. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Grabe, nakatatlong objections na po tayo. Tama. Pero hindi pa rin tapos si Moses. Ang dami, no? Okay, sabi, objection number 4. Ang sabi pa ni Moses, I'm not eloquent. The objection of inability. Ano pong Tagalog ng eloquent? Ano po? Assignment niyo po yan. Lagi na lang nagpapa-assignment si Pastora. Okay, pag sinabi pong eloquent, ang reason niya, hindi raw siya magaling magsalita. Hindi raw siya fluent magsalita, baka ang tawag niya ay second floor. Diabetes, di ba? Yun yung mga tawag niya. Swimming pool. First and last, di ba? Yun yung mga sinasabi niya siguro. Kaya alam niya siguro na hindi talaga siya okay pagdating sa kanyang pananalita. Nagreklamo itong mama sa kanyang lack of eloquence. Okay, sabi sa verse 10, Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent." Pero alam niya yung eloquent, no? I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech. Binagalan niya siguro sa part na yun, no? And tongue. Alam mo yan, nagpakita talaga siya kay Lord ng mga, Lord, tingnan mo, hindi naman ako okay magsalita. Hindi ako gifted magsalita. Di ba, nauutal, biglang nautal yung katabi mo rin, di ba? Sinasabi niya na mahiyain siya, hindi charismatic, ganyan. Na perhaps ganyan din yung ating mga excuses, tama? Lalo na baka sinasabi ng katabi mo, ay, hindi ako people person eh. Ano ko eh, ambivert. Meron pa nga, may bago, di ba? Otrovert.
Bahala na kayo kung ano po yun, okay? Hindi ako people person, mahihain nga ako eh. Makita ko pa lang yung buhok yung bunbunan ng isang tao, nagtatago na ako eh. Diba? Alam mo, may mga reason tayo na hindi ako makapag-share, hindi ako marunong mag-invite, hirap ako magsalita, ganyan. Lalo na kapag pag-share ng gospel, parang public speaking din yan eh. Hindi ko kaya yan. Pero kaya niya yung chismis ng mga hiwalayang mga celebrities. Alam na alam niya yan, gantong date, nanloko si ganto. Diba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. So how to take it down? Exodus 4:11-12, the Lord said to him, "Who gave human beings their mouths?" Ay, grabe, no? Parang medyo mahirap yung sagot niyang tanong na yan. "Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord?" Verse 12, "Now go. I will help you speak." Sabi niya, tutulungan kitang magsalita. At tuturuan din kita kung ano yung mga sasabihin mo. Okay, so pagpapakita po rito, mga kapatid, na ang Diyos na ating Creator mismo ang nagbigay ng kakayahan, na yung mismong kahinaan, siya rin po yung nagbibigay sa atin ng paraan para tayo makaranas ng kalakasan, gagawin pong kalakasan ng Panginoon ng mga yon. That is why, ito po yung promise ng Lord na tutulungan niya tayo. Sabi mo sa katabi mo, tutulungan ka ni Lord. Ituturo po sa atin ng Panginoon yung mga dapat nating sabihin. Kaya to take this down, umasa po tayo sa kanyang biyaya. 2 Corinthians 12:9, each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me." Sino po rito sinasabi niyang may mga weaknesses siya? Lahat naman po tayo. Yan nga yung mga madalas nating mga ine-excuse kay Lord. Pero, inallow ng Diyos na makita natin yan, ma-discover natin yung mga weaknesses po natin, hindi para lalo tayong ma-down. Hindi para lalo po tayo mag-disobey kay Lord, kundi para ma-display yung strength ng Lord sa atin. Amen? Para kung dumating yung time, makikita po ng ibang mga tao yung pagbabago ng katabi mo, yung improvement niya, yung confidence level niya talagang titindi, hindi niya magagawang ituro yung tao na yun na ay dahil lang sa sarili niyang kakayahan yan. Pero ang makikita, yung power ng Lord sa tao na yun. Sabi mo sa katabi mo, para sa glory ni Lord. At alam niyo po ba, baka sabihin ng katabi mo, hindi ko talaga kaya yung mga ganyan. Hindi ako masalita, mahirap akong mag-invite, mahihain talaga ako, hindi ko talaga kayan. Actually po, alam nyo ba, in the Bible, hindi lang tao ang mga ginamit ng Lord para magsalita. Naniniwala po ba kayo? Actually, may ginamit din si Lord na magsalita na isang hayop. Numbers 20:27-28. Ito yung time na lagi kasing pinapalo ito, no? Sabi, when the donkey saw the angel of the Lord, it laid down under Balaam, and he was angry and beat it with his staff. Pinapalo ni Balaam itong donkey. Then, sabi sa verse 28, the Lord opened the donkey's mouth and said to Balaam, "What have I done to you to make you beat me these 3 times? Parang kinabahan na yung katabi mo. Pag uwi ko sa bahay, papakiramdaman ko yung mga alaga kong aso, tsaka baka mga pusa, malaman nila yung pagmamaltrato ko sa kanila. Bakit ito lagi yung ulam? Tira-tira na lang. Kayang buksan ng Lord ang bibig ng mga hayop. Tingnan mo yung katabi mo. Tao yan. Bakit ano po bang iniisip ninyo na sasabihin ko? Baka mabato ninyo ako kapag may iba po akong nasabi. Wala naman pong hayop sa atin. Amen po ba? Tapos tayo ay may kakayahan na magsalita. Ibig sabihin, kaya kang gamitin ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Lord. Alam niyo po yung pinaka nakakatakot lang na, alam mo yun, nai-imagine ko lang naman, wag sanang humantong po na dahil wala na talagang mga obedient na anak ng Diyos. Ang gamitin na lang ng Lord, yung mga hayop sa labas. May nagre-restart, nagpapatanggap yung aso. Biruin mo yun? Di pa ba tayo mahihiya nun? Di ba pati yung manok, bago siya itinola, nakapagpatanggap muna. Di ba? Huwag sanang dumating sa ganong punto. Sabi mo sa katabi mo, susunod na ako kay Lord. Amen? Kaya nga po, pangako po ng Diyos na siya ang bahala sa mga kakulangan ni Moses kahit sa public speaking.
At hindi lang yon, sinabi niya na siya mismo yung magiging coach ni Moses. Grabe, no? Ang coach mo si Lord. Tutulungan siya sa delivery, sa sasabihin, ganyan. Pero kahit ganon, ito pa, umatras pa rin si Moses. Akala po ninyo, mga 3, 2 lang yung points natin. Objection number 5. Sabi ni Moses, send someone else. Gigigil na yung katabi mo, nag-overtime na tayo. Dami kasing reklamo ni Moses, umabot pa tayo sa point 5. Send someone else, sabi ni Moses, the objection of reluctance. Sabi doon, Exodus 4:13-14, but Moses said, pardon your servant, Lord. O, diba? Nag-sorry naman siya. Please send someone else. Verse 14, then the Lord's anger burned against Moses. Sabi siguro ng katabi mo, ay, diyan pa lang nagalit si Lord sa part na yan. Lalo na yung katabi mo, baka laging impatient yan. Baka sa pangalawa pa lang na reklamo, talagang nag-aapoy na yan, nagiging burning bush yan. Di ba? Pero dito nagalit na si Lord. Naubos na yung pasensya niya. Okay? Parang sinasabi ni Moses, Lord, patawarin mo ko, pero please, iba na lang ipadala mo. Naging prayer na rin ba yan ng katabi mo? Okay? Na parang sinasabi niyo, Lord, iba na lang kasi busy ako. Wala na nga akong time para sa sarili ko. Wala na nga akong time bumili ng pang-facial ko sa Watsons. Tapos gusto mo ako pa yung mag-share. Gusto mo ako pa yung magsasalita. Wala na nga akong time para ibuka yung bibig ko. Alam mo yung mga ganun? Diba, komportable na ako rito, Lord. Iba na lang. Nagsusorry naman yung katabi mo, pero Lord, yung katabi ko na lang. Turo siya ng turo sa'yo. Alam mo ba yun? Pero how to take it down? Exodus 4:14-17. Sabi ni Lord, what about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you. Grabe, no? Habang ang daming objections ng Lord, may Aaron na pala na papunta. Kasi alam ng Lord, di talaga titigil tong si Moses. And he will be glad to see you. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you speak and will teach you what to do. Pagpapakita po na may pinadalang Aaron, itong si Lord para kay Moses, na kahit po nagalit ang Diyos, nagpakita pa rin siya ng biyaya. Binigay niya si Aaron bilang katuwang niya sa mission. So, ang reluctance ni Moses, naging partnership. So, ang nakakabilib po dito ay yung kahit ang tigas ng ulo ni Moses, handa pa rin po ang Diyos mag-adjust. Sabi nung katabi mo, ang dami na sigurong adjustment sa akin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, nag-adjust si Lord. Kahit na ang tigas ng ulo ni Moses, pinunan pa rin ng Lord yung kahinaan niya para magamit pa rin at maluwalhati ang Panginoon sa buhay niya. Tandaan po mga kapatid na ang panawagan ng Diyos, hindi po yan para sa mga super spiritual, kundi para sa mga willing, para sa mga gustong sumunod sa Panginoon. Kaya kung reluctant po tayong sumunod mga kapatid, palitan natin yung reluctance natin ng pagtitiwala. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Remember po mga kapatid, kung sa tingin mo hindi mo kaya, may pwedeng gamitin ng Lord na Aaron, ang Diyos sa buhay mo, isang kapartner, pwedeng mentor, may mga katulong po tayo, may makasama tayo sa light group, na pwede tayong samahan sa pagsunod po natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, kung si Moses ginamit ng Diyos bilang extension ng kanyang redeeming act, kaya rin pong gawin ng Diyos yon sa katabi mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord, kapatid. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So bilang panapos po, matapos ang lahat ng pagtutol at pagdadahilan, na paniwala, na paalalahanan po ng Diyos si Moses na nagpaplano na silang bumalik sa Egypt, ganyan. Tapos habang nasa biyahe, pinaliwanag ng Diyos yung mangyayari. Talagang may mga na briefing na itong si Moses, okay? Sinasabi ng Lord na hindi talaga agad susuko ito si Pharaoh, pero wag siyang matakot kasi nga bahagi yun ng plano ng Panginoon. Binigyan siya ng warning ng Lord na wag siyang panghinaan ng loob kapag tumagal yung process ng pagliligtas or ng paglabas nila mula sa Egypt. So, ang nagsimula sa pag-aatubili or mga objections, eventually, nauwi sa Exodus. By the way, pag sinabi pong Exodus,
Meaning ito ay story of freedom, story ng paglaya. At ang parehong Diyos na nagbigay lakas kay Moses ay siya ring gustong mag-take down ng mga objections at barriers ng katabi mo ngayon. Amen? Tandaan po natin mga kapatid na si Jesus ang nag-take down or tumapos ng pinakamalaking barrier, yung kasalanan at kamatayan doon sa krus. Colossians 2:14-15, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang paglaya or kalayaan po natin mula sa mga kasalanan. Amen po ba? Amen. So dahil po kay Jesus, empowered tayo ng Holy Spirit na mag-go and make disciple. That is why mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Tinatawag tayo ng Panginoon sa isang greater level for greater things. Amen po ba? Kaya wag po tayo magpadala sa anumang mga excuses or mga objections po natin. Kasi tinatawag din po tayo ngayon ng Panginoon na magpalaya na marami pang mga tao mula sa slavery ng kasalanan sa mga taong wala pa po kay Lord tungo sa kalayaan kay Jesus. At perfect timing po yung ating anniversary celebration next month. Amin yung ating harvest event. Isa siyang pagkakataon para mag-share ng gospel, mag-win ng souls, gumawa ng mga, mag-make disciples sa pamagitan ng worship, testimonies, mga one-on-ones, ganyan. Kaya alam ko na sinisimulan na nating iniimbita ang ating mga pamilya, amin, ating mga kaibigan, katrabaho, at kung sino. At para mangyari po ito yung gagawin natin bilang application po, number 1, take down all your objections. Sabi mo sa katabi mo, take down. Gaya po ni Moses, perhaps may mga kanya-kanya tayong objections kay Lord. Amen? May mga, ang ino-object natin, yung edad natin, yung status natin, capacity natin, ganyan, or madalas yung mga limitations natin, no? Marami tayong mga nilalatag na objections. Baka medyo naigsian ka na sa 5 objection ni Moses kasi yung katabi mo, mahaba talaga yung listahan yan. Diba? Pero anuman ang mga objections po natin, mga kapatid, laging may sagot ang Diyos sa atin. That is why kung gaya ni Moses, mayroon tayong questions sa Kanya, or even sa pagkakatawag niya sa atin, balik lang tayo sa Word of God. I-contemplate po natin ang salita ng Diyos kasi tandaan, kay Lord po ang tanong. Amen? Hindi po sa mga horoscope. Hindi po sa mga nababasa mo lang sa social media. Kay Lord po tayo magtatanong hindi sa kung ano yung trending sa social media, hindi po sa mga sikat na mga personalities. Pero ang paniniwalaan natin, yung sinasabi ng Lord sa'yo through His Word. Amen? It's time na patahimikin natin yung mga lies ng demonyo at i-embrace natin yung katotohanan na sinasabi ng Diyos sa atin about sa purpose natin and mission natin. Take down all your objections by believing unto Him. Bigay po natin yung best natin para ilipat yung lens o yung focus, hindi sa sarili mo, hindi sa sarili mong kahinaan, hindi sa sarili mong limitations, pero yung tingin natin or focus natin ay kay Lord na tumatawag sa'yo. Amen? Why? Because the Lord knows us better than we do. Mas kilala tayo ng Lord. Mas alam niya yung kapasidad natin at kayang-kaya niya tayong gamitin. So it's time to be more confident bilang mga followers ng Diyos. Lalo pa at siya ang nagsisend sa atin. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Ano man ang mga weaknesses natin, kaya yung palakasin ng Panginoon para siya ang makita at maluwalhati. Amen? Mga kapatid, actually sa totoo lang, okay lang namang mag-doubt, okay lang naman mag-hesitant or mag-object kung may nakikita tayong pangit na record sa nagsisend sa atin. Diba? Minsan may mga nag-uutos sa'yo, tapos may mga isusumbot ko, ikaw nga, ano eh. Ikaw nga, ganito ko eh. Diba? Kasi may nakikita tayong record ng tao. May mga record ng failures, hindi magandang background, marami nang niloko yung tao na yon, ganyan. Kaya talagang nagda-doubt tayo. Pero lahat naman po tayong may kapintasan. Tama po ba? But knowing our God, na perfect, na holy, na just, na omniscient, alam lahat sa atin. Omnipresent pa, kasama pa natin. Walang record ng pagkatalo, walang pangit na record, at walang nilokong tao.
Siya yung tumatawag sa atin. Who are we? Para tanggihan yung pagkakatawag niya sa atin at mag-object na lang ng mag-object. Amen? Kaya believe and have faith sa Diyos na meron po tayo. That's number 1. Pangalawa, step into your calling of sharing and inviting for Jesus. So after taking down all the objections, doon mo lang magagawang sumunod sa calling mo bilang follower ni Christ. That means, this is our road to obedience to Him. Yung lakad na paabante, hindi po yung lakad na paatras. Sa papanong paraan? By sharing Jesus Christ to others. Gamitin po natin yung mga social media accounts po natin sa pag-share ng mga about kay Lord, or even po yung mga sinishare ng page po natin ng Light Church as an invitation sa ating mga family and friends. Gamitin po natin yung social media po natin na, in a way, hopefully, okay po ang testimony natin. Di ba baka mamaya pagbaba ng katabi mo sa simbahan, may iba na naman siyang shared post. Mga green jokes, kalokohan, parinig sa manlilibre sa kanya. Yung mga ganyan. Gamitin po natin ang mga social media accounts natin para i-glorify ang Panginoon. Para mag-invite ng mga wala pa sa Kanya. Amen po ba? And para po sa mga tao sa paligid po natin, sa mga naaabot natin, ibigay natin yung best natin para i-share sa kanila si Jesus. I-invite sila sa light group, i-invite sa church po natin. Lalo na, next month, anniversary po natin. Amen? May mga space pa po rito sa ating simbahan. Kaya lang, baka tignan ng katabi mo yung paligid, ay, may space pa ba? Buong angkan ko pa naman i-invite ko. Baka yung ibang kapamilya ko nasa taas na ng aircon. Sobrang sikip. Di ba? Alam niyo po, here's the good news. Dahil sa ating anniversary next month, madadagdagan po tayo ng 2 Sunday services. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ewan ko na lang kung may excuse pa yung mga invites natin. Sa October anniversary po natin, mayroon tayong 6 services. Okay? 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Kung may mga excuse pa yung invite po natin, sige, mag-open tayo madaling araw. Habang may mga muta tayo. Okay? So, 6 ang services po natin this coming October. Kaya marami pa pong mga space, marami pa tayong pwedeng i-invite sa ating simbahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So let's continue being a good testimony sa mga tao sa paligid po natin. Para sa ating anniversary, maidala po natin sila at mailapit sa Panginoon. Amen? Excited po ba tayo? Amen. Sige po, tatayo po tayong lahat. Can we all close our eyes? Habang ikaw'y nakapikit ngayon, kapatid, I want you to evaluate yourself. Check natin yung mga sarili natin ngayon. Baka mamaya, nakikita mo ngayon yung buhay mo na parang gaya ni Moses. Ang dami nating mga objections. Ang dami nating mga nire-reason out sa Panginoon. Or perhaps, alam mo yun, ito yung mga bagay na parang hirap tayong i-apply talaga kasi marami tayong questions even sa mga sarili natin. Even sa mga pinagdadaanan natin. But ngayon pa lang mga kapatid, the reason kung bakit napapakinggan mo ngayon ng salita ng Panginoon, kung bakit nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, ito ay pagpapaalala niya sa'yo ng matinding pagmamahal niya. Kasi mga kapatid, ito'y assurance ng Lord kung gaano kanya kamahal. Yung dahilan kung bakit sa kabila ng lahat nakakatayo ka, dahil yon sa pagmamahal ng Diyos. Yung dahilan kung bakit sa dami ng mga pinagdaanan mo, sa dami ng mga bagyong dumating, nakakapagpatuloy ka, dahil yon sa pagmamahal ng Diyos. At yung dahilan kung bakit nakakaranas ka ng mga matitinding pagpapala, hindi lang financially, materially, pero sa anumang aspeto ng buhay mo, dahil yon sa pagmamahal ng Panginoon. Kapatid, ito'y assurance ng Lord sa atin ngayon kung gaano kanya kamahal. Up to the point na dinemonstrate niya yung matinding pagmamahal na yon doon sa cross. Para lang ipakita na ganito ang pagmamahal niya sa'yo. Masecure lang ang buhay mo sa eternity at makapiling mo pa rin siya hanggang sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, perhaps some of us here, ngayon mo palang nalalaman yung mga bagay na to.
Ngayon mo palang naralaman na matindi pala ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Na ito na pala ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Ito yung matagal mo nang hinihintay. Ang makaranas ng matinding kapayapaan, makaranas ng unconditional love ng Lord, makaranas ng matinding assurance, proteksyon ng Panginoon. Malaman mo na ang kaloob sa'yo ng Panginoon ay kaligtasan at patuloy na relationship sa Kanya. If this is your first time, mga kapatid, at nais mo na makaranas ng matinding pagbabago, makaranas ng matanggap ang salvation ng Panginoon, pwede mo akong sabayan sa panalangin na to. Sabi mo, Panginoon, tawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan. Magmula nang ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Pero ngayon, naniniwala ako na kayo ang Diyos na may matinding pagmamahal sa akin. Diyos na nagkatawang tao, inako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay muli para sa aking kaligtasan. At simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na pong manguna, kayo na pong maghari sa aking buhay. At kayo na po ang gumamit sa buhay kong ito. Hallelujah. Receive the salvation of the Lord. Receive the forgiveness of the Lord. At sa ating lahat, mga kapatid, ito yung chance for us na mas lalong magpakumbaba sa harap ng Diyos. I don't know, baka may iba sa atin dito na ang tagal mo ng Kristiyano, or nagpapatuloy ka sa journey mong ito, pero ang dami mong mga objections, ang dami mong mga what ifs kay Lord, ang dami mong mga nire-reason out sa Panginoon. I don't know kung ano yung mga bagay na yun, mga kapatid. Pero tandaan mo na lahat ng objections na yan, sinasagot ng Panginoon ngayon. Assurance niya to sa'yo ngayon, kapatid, that He will be with you. Sinasabi niya na sasamahan ka niya. Natatakot ka, marami kang alinlangan, di mo alam yung sasabihin mo, tuturuan ka niya through His Word. He will guide you. Kung dumarating sa time, feeling mo mag-isa ka, may pwede siyang isend na someone na pwedeng tumulong sa'yo. Plus, matindi na, panalo na tayo sa presence ng Panginoon at sa pagga-guide sa atin ng banal na Espiritu. Kaya sino tayo, mga kapatid, para patuloy na mamuhay sa mga excuses, sa mga objections na yan, kung ang Diyos na meron tayo, sinasamahan tayo, kinaguide tayo, nililid tayo. That is why, mga kapatid, if that is your prayer right now, ang sinasabi mo ngayon as a sign of your commitment, Lord, this time, gamitin mo ako. Lord, this time, I am willing to obey you. I am willing na magpagamit para sa kaluwalhatian mo. Pwede bang itaas mo ngayon ang mga kamay mo, kapatid, as a sign of your recommitment ngayon sa Panginoon? Come on. Worship the Lord with all your heart. Sabihin mo yan ngayon sa Panginoon nang may all-out na pagsamba. Ramdamin mo ang sinasabi sa worship na yan, na sinasabi mo, Lord, gamitin mo ako. Hallelujah. Come on. There's more. There's more. Isigaw mo yan sa Panginoon ngayon. Hallelujah ka sa mga oras po na ito. Ang pagpapakumbaba namin, pinapakita namin sa pagsamba namin sa inyo. That is why sa mga oras po na ito, patuloy kaming nagre-rely at dumedepende sa kapangyarihan mo. This time, oh God, we take down the objection of insufficiency. We take down the objection of ignorance. We take down the objection of credibility. We take down the objection of inability. We take down the objection of reluctance. Lahat ng yan ay pinapatibag namin, isinusuko namin, at patuloy kami na dumedepende sa kalakasan at kapangyarihan mo, Diyos. Hallelujah! Have your way in us.
Salamat po sa pagpapatawad niyo sa amin. Salamat, Lord, ginising niyo kami ngayon. Akala namin nabubuhay lang kami para sa aming mga sarili. Akala namin wala kaming use. Baka dumarating sa time, sobra kaming nagsiself-doubt. Ang baba ng tingin namin sa aming mga sarili. Pero ngayon, buti na lang we came here sa simbahan mo. We heard your word. At nakita namin, Panginoon, yung tunay na value namin at yung tunay na purpose namin, Panginoon, bilang yung mga anak. That is why, God, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Na tinibag ninyo isa-isa ang aming mga objections. Nakaranas kami ng matinding kalayaan, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon na patuloy na sumunod sa inyo. Kaya that is why, God, kami bilang isang simbahan, we will continue to share your goodness, your faithfulness sa marami pang mga tao. Gamitin nyo kami sa aming mga pamilya. Gamitin nyo kami sa aming mga kaibigan, katrabaho at mga kaklase, Lord. Turuan nyo kami sa mga bagay na dapat naming ma-share, maipakita yung pagmamahal mo. And we will be a good testimony sa kanila, Panginoon. Mamumuhay kami, hindi para i-glorify ang aming mga sarili, kundi para lagi kayong ituro sa aming mga buhay. Na the reason kung bakit nagagawa naming ibuka ang aming mga bibig, the reason kung bakit nagagawa naming mag-invite ng iba pang mga tao papunta sa iyong simbahan, yun ay dahil sa inyo. Kayo ang kalakasan namin at kayo ang gumagamit sa amin, Panginoon. Lead us and guide us, Lord, as we continue sa pagsunod na amin sa kung saan nyo kami tinatawag. We will continue to share you and we will continue to invite ang mga taong wala pa po sa inyo. Hallelujah. God, naniniwala kami na ito rin yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nag-i-exist ang aming simbahan. Dahil nandito po kami hindi lang para magstay na kami-kami lang, kundi para manatiling bukas ang iyong simbahan sa marami pang mga tao. Para we should keep on inviting, we should keep on reaching out people na wala pa sa inyo. Naniniwala kami, Panginoon, that's the purpose of your church. Para maraming pang mga tao, marami pang may sakit ang gumaling, marami pa, Panginoon, na makaranas ng transformation at makatanggap ng salvation na kaloob mo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Kaya this time, mga kapatid, unti-unti, buksan natin ang ating mga mata. Speaking of the purpose of our church, yan din yung dahilan kung bakit mayroon po tayo mga outreaches, mga satellite churches. Meron po tayong Light Caste. Meron din tayo sa Light Subic, sa Angeles, Kabanggan, Barreto, Bataan, at sa marami pang mga iba't ibang panig ng ating lugar, ng ating bansa, and even sa ibang bansa. Kaya ang prayer po natin ngayon, mga kapatid, magkaroon po tayo ng missionary van. Nagagamitin po para mas lalo pang marami ang maabot sa purpose po natin bilang isang simbahan. At tayo po ang gagamitin ng Panginoon. That is why po in celebration ng ating church anniversary, sa mga nais po na mag-commit pa at mag-pledge regalo ko sa birthday ng church ko, any amount will do, nais nating i-pledge. Ang pag-ipunan po sa loob ng 2 buwan, at ang due date po ay November 16. Kung meron po sa atin dito na hindi pa nakakapag-commit, at nais ng Lord na gamitin po tayo para makapag-pledge. Meron po dyan na 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 or iba pang amount na nais po nating ibigay para po kay Lord at para mapag-ipunan po natin as a church ang missionary van po na ito. Kaya po meron po sa atin dito sa harap na pupunta yung ating mga ushers, sa mga nais pa na kumuha. Mamaya po, pila po tayo dyan. May chechekan po tayo. Tapos may ikakat po na maliit na part at iiwan sa ushers. Of course, we are not forcing everyone. Pero ito po ay isang encouragement sa atin. Para po tayo ay magtulungan as a church para marami rin tayong maabot pa na wala pa sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, kaya this time patuloy po nating awitan ng Panginoon. At sa mga iba na gusto pa po na kumuha ng ating pledge, pwede po kayong pumila rito. Lapit po tayo sa mga ushers po natin. Come on, let's worship the Lord. Puri ko, langit sa'yo, sa'yo na
dito sa harapan. Meron po tayong basket. While singing our victory song, honestly, iaasa sa nakikita. Hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya sa'yo. Sa'yo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible sa'yo aking nakita. Lagi mong pag-asa, ako ay nakitiwala. Walang imposible kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Amen. Sige po, the best na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan po natin ang Panginoon. God, we thank you. We praise your name. We honor you. Salamat, Panginoon, for healing us, for setting us free, for forgiving us. We thank you, God, for empowering us. And we thank you, God, dahil lalabas po kami sa iyong simbahan na talagang punong-puno ng pananampalataya at excited na mas lalong sumunod po sa inyo, Panginoon. God, I pray na may you continue to bless ang mga kapatid ko po na nandirito, Panginoon, at ganoon din sa team online, oh God. May you continue to bless them and their family at magsilbi rin kaming daluyan ng pagpapala mo sa marami pang mga tao. Kaya God, by next Sunday, hindi po kami papayag na kami lang. We will continue to bring our friends, our families, oh Diyos, na wala pa po sa inyo, Panginoon, at nais namin na talagang lalong maramdaman ang iyong presence at maranasan yung mga nararanasan po namin ngayon, oh God. God, maraming salamat po sa iyong salita at excited kami, Lord God, na sundin yun, gawin yun para sa kaluwalhatian mo, oh Diyos. So now, receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. So God bless us po. Ingat po tayo sa pag-uwi.